nay housing fair ganiha ug ugma sa pag-ibig. Ilang sila mismo kuno nag-host. So niadto ko kay nag-expect ko nga basin kanang basin walay reservation fee kay dako pud ba ang reservation fee mga 10k na, diba? So dako na kay na siyang tabang kung i-waive nila or walay reservation fee or walay equity. So grabe ang promotion sa social media sa mga tabloid ug uban pa. Karon adto ko dito nigsayo ko, prepare pa ko og mga requirements guna na pag-abot dito kay pangutana sila pila mong sweldo, then pakiton ka sa loanable amount. Inapasudlo na ka dito sa venue kung asa nagtapok ang mga real estate agents. Ang naa dito mga kondo ug mga balay. Wala ra ko'y problema sa kondo, pero ang mga presyo sa mga units mga tag 4 million, 6 million, 19 million, 40 million. Yun na pa yung mga yuta sa bantayan nga milyones ang kantidad. Pila to 5 or 7 million yuta lang na sa bantayan. So nangita mi dito ka ng mga balay-balay nga basin na sa okay ra layo sa Cebu, no. Nasa outside Cebu na yung mga yuta sa Leyte, na yung mga balay sa Leyte or mo kung sa pato dito kanang wala na sa Cebu. Pero mahal gihapon kaayo. Naka-display dito ang dagway ni Marcos, and kasulod nimo sa labi naa ang dagway ni Marcos dito nagngisi. Naka-emphasize pa unsay mga program sa pag-ibig dito, apil na ang 4-piece. So ang 4-piece nga naka-highlight ako kay nga 2.5 monthly daw ang pwede mabayaran, pero depende gihapon sa sweldo. So nagunaon sa ko dili man kay ko kuan sa 4-piece, wala man kay problema sa 4-piece, pero nagunaon na lang ko nakabutan dito mga 4-piece ang mga pinakapobreng tao ang mo-avail sa 4-piece nga dapat naa say contribution sa pag-ibig. So na-educate kaya ni nila ang kaning mga tao, ani mga squatter. Daghan kog mga silingan nga eligible kay ana, pero dili ko sure if na sila'y contribution sa pag-ibig nya for 2 years monthly dapat nagbayad sila. So di ko sure if na iniadto sa moang baryo nga para lang mo offer og pag-ibig monthly para maka-avail ng 4-piece. Ambot lang nakaluha lang ko pag uli na ako kay grabe kay akong excitement no anang housing fair. Nagchat-chat ako sa kumanghon nga basin mao na ning panahon na makita tag balay guys, or kay dugay-dugay na ako nagtrabaho no nya mga pag pandemic ra ko nakaunhan na magbalay kay mao man sa tong panahon nga naka-decide mi or nakahunahuna sa dako igsoon nga manarbaho na lang pug ila kay breadwinner pa biya ako. So dili na ko pwede masabay ang breadwinner then magkuha sa kog balay at the same time. Bisan pag dili ko minimum or dili ko kanang minimum earner or kanang sweldo nga minimum dili no, pero daghan sa kog responsibility before. So karon nakanahon ako nga basin mura nakaginhawa ko gamay nga basin pwede na ko mokuha og balay nga nasa ko igsoon nga pwede makatabang-tabang na. So mao to nakanahon na sa kog mga siguro late na siya no, pero mo to nagunang sige dawato na to magkuha tag balay nga nang gawas or layo. May na lang sa probinsya okay na kay peaceful ditong napita, pero wala, zero, wala kay ma-avail dito. Katunga ra ang loanable amount sa mga presyo dito sa kondo, sa mga kuan nila dito sa mga balay nga gipang offer. So usik-usik lang kog oras, wala pa ko'y tulog, Ginoo ko. Nagluha ako pag uli kay ano na, ambot lang na kuan ko kadyot kay imagine every month ko didakan sa pag-ibig for pila ka years. Then wala man lang sila matabang unsa nang housing murag ilang mura kog nabudol, mura kog it's a trap no kay mga naa dito mga negosyante ang naa dito. Murag nakahilak lang ko kay naluoy ko sa akong self.
kay naa dito mga negosyante, mga real estate, mura lagi patapok ang mga real estate agents ug broker para lang makakotas sila. Maura na dito walay kalahian. Nya napay mga pakaon dito sa mga kinsa na dito mga developers yata to na tunga-tunga dito sa venue, wal ikaw nagtanaw-tanaw kag balay nya sila dito magkaon-kaon sa gathering sila unsa pa ilang mga tsaka-tsaka nila dito. And then napas lima pag giveaways nga payong dili para nimo payong ra to ha, pero dili para sa mga naglinya dito murag unsa to mga social media star, unsa pa to mga para yata to sa mga media or unsa ito mga pakulo nila dito sa mga kuan dito, or di ka ha makapayong ra ka if nagkuha ka og unit. Pero the rest wala, business na dito nakakuan ko, nakaingon ko nga end of the world na jud, as in mauni ang end of the world. Kay dili ang end of the world is ang gobyerno mismo may mupatay sa mga tao, no? Mo to nakahuna ano ko, grabe, wala na jud kay chance. If karong panahon na kipanganak kang pobre na jud ka, di na jud ka mo dato. As in, unless kung muadto kag abroad niya, syempre di naman ko kadtog abroad sa akong edad, no? Kay pila na pi akong edad, late na siguro, no? Pero kung manang mga Gen Z wise mo abroad mo, oy ay mo pagstay diri sa Pilipinas kay di mo madato, no? Everyday ko mo atog trabahoan karon unhealthy air, moadto ko kanang grabe, dili unhealthy air, exposed na ka pag human moadto gyapon ka sa trabahoan, walay work from home nga gi-offer, and then mahal ang gasolina, kinanan ka mo duty, and then mo duty ka gabi kuyo na ba koy agents nga mga na hold up na tulis inana ka kuyaw kay syempre call center man ko, every day every night ingon na ka risgo nga mong kinabuhi. Pero kada sweldo ni mga deduction, ni deduction sa tax, ni deduction sa pag-ibig. Pero kinsa nag-risgo everyday kami mga Pinoy, grabe no. Mo naman ko na ka ba wala dili man kakakuan sa kumpanya sa siguro mismo kay nganong dili ka maka work from home, pero ang mga deduction grabe uy, makakuan makunahon ako ba mbot lang siguro sa akong edad na ko chance, pero sa kanang mga bata-bata pa paningkamot mo muy makuha ni diri wala muy makuha diri sa grabe. Be wise sa inyong paggamit sa kwarta, ay mo palabig pagkuan ko andra panghawa mo diri sa Pinas. End of the world na diri, ang gobyerno mismo may mupatay nimo, mupatay nimo sa kalisod. So panghawa mo diri, mura na ko makasulti, ayaw mo stay sa kumpanya kung asa mo, siguro pwede na mo manarbaho og kadyot pagtigo mo, paglarga mo, pang abroad mo, maura dyan ako masulti, ayaw mo pakita diri sa Pilipinas nagdimal.